Mainit na balita. Ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes ano? po. Ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Po sa mga maiinit na isyu, marami po kasi ang mga nagtatanong sa amin mula nito nakalipas na mga araw at kung saan-saan pa. Una po ay marami po nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, kay Edwin. Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Opo, Kuya Jen. opo. Sa inyo nang galing ang tanong, pero i-address ko sa audience natin ang Sige sagot. po, Ano tama po. Sila po kasi yung nagtatanong talaga. Ako po, kaya sa kanila dapat makarating. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa, at malamang ay naaalala niyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinaukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Mahirap talaga yung hindi nakikinig, no? Oo nga. Opo, Pero dapat po maging specific tayo dito. Opo, Kaya, dahil baka hulaan nila kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Yun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience. No? Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Magulo. Oho. Malamang po, maging ang mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento, kay Edwin, ano po? Oh. Sila po na nakakakita sa atin, may kanya-kanya silang opinion po. Oho. Nako, mabuti po, nabanggit niyo po yan kay Edwin, ano ha? Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes Ano po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang saga ng amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba. Yan po ang posisyon natin. Ayun.
Malinaw na malinaw, ano ha? So, Nelson, wala palang kinalaman sa rally. Kung ano man pagkilos. Kung ano mang pagkilos sa kasabay ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito Wala po. kung ano ang batas, yun dapat na umiral. Oho. Sa kasalukuyan pong pangyayari. At dapat po ay dito, litisyon sa ating bansa. Ano ha? Kaya Edwin, meron pa po ba kayo gustong idagdag sa mga nabanggit pa po ninyo? Gusto ko lang po sabihin, masarap yung kape. Huwag ko kayo madadala na Opo. imbitahan uli kami at makapagkape po rito kasama ninyo. Ayun. Maraming salamat po sa inyo sa pagkakataong ito. Ayan, maraming pong salamat ka Edwin. Isa pa Ayun. dyan sa katanungan na hanggang ngayon eh hindi nasasagot. Kasi walang gustong umamin eh. Ha? Sino ang nag-utos? Jen, Oo. sino ang nag-utos kay General Torre na arestuhin si dating Pangulong Duterte? Oo nga, no? Alam ka namang kumilos siya ng sarili niya bilang CIDG director. Oo, hindi naman pa pwede. Oo. Nasasabi niya siguro baka yung superior niya, Oo. PNP chief. Oo nga, no? Pero sa ganyan bang kaso, ang PNP chief lang ang on his own ay aakto na, oy, may warrant. Maging sa PNP chief, Hindi di ba? Alam ka naman yung diffusion, Oo. ibinigay direkta sa PNP chief? Oo nga, no? Di ba? Sino ang mag-uutos? Siyempre sabihin ng PNP chief, teka lang, i-coordinate ko muna ito sa higher-ups. Ayun nga. Oh. At ang umamin dito dyan si Secretary John Vic, DILG. Naku, marami siyang inamin. Pero, Kaya well, lang, group effort nga ang nangyari. Di ba? Nag-meeting-meeting daw sila, kaya lang rumor pa lang. Oho. Kaya lang siyempre, doon sa meeting ninyo, may rumor, sigurado pag-uusapan na ninyo, in case na dumating niya yung warrant na yan, Oo. paano natin ito i-implement? Kasi kung hindi nyo pinag-usapan kung paano ito i-implement, saan nakuha yung ito dadalhin sa Villamor? Oo. Dito nyo ganituhin. Isakay nyo sa ganito. Alam nga namang bigla nang nagsulputan yun at biglang dumating yung mga pulis doon. Pinag-usapan lang daw nila yan alas 3 na madaling araw nung matanggap nila yung diffusion. Oo. Alas 3 na madaling araw. Kasi di ba alas 3 na madaling araw? Yun ang kwento. diba? Alam mo Hindi. naman tayo, ayaw nating saro na sariling kwento. Yun ang kanilang kwento eh. Kaya nga. Di ba? Kaya Oo. yun ang... At sino ang nagsabi na huwag nyo na yang dalhin sa korte? Isakay nyo na kaagad dyan. Ngayong Diretso gabi. na. Kasi wala namang magbibigay ng order na gano'n dyan na... Hindi ba? Kasi ang pag-aresto, pwede naman niyang dalhin kinabukasan pa eh. Totoo. Di ba? O kaya pagbigyan mo ng makauwi ng bahay kung saan man. Sino ang, kasi mayroong mula doon sa tube, di ba? Mula pala sa tube ng airport, pagbaba, galing airport. Sinalubong na. Sinalubong na. Paglabas, sabi niya, pumunta tayo doon sa 205th, 220, basta, doon sa Villamor Air Base. Oo. At doon na po naganap ang mga susumunod na. So, sino ang pinaka-arkitekto nung, Sinong nagdidikta? yung grand plan? Oo, kung saan pupunta. Wala daw conspiracy, So, kung walang conspiracy, yung grand plan na lang, ano talaga naging buong plano nun? Sino nagsabing, dalhin nyo yan sa Villamor Air Base? Oo. Hindi po pwede na ang nagsabing dalhin nyo yan sa Villamor Air Base ay walang kapangyarihan para pabuksan yung Villamor Air Base at doon dalhin, di ba? Ay, siyempre naman. Oho. At sino ang nagsabi kay General Torre na within that day ay dapat mailipad dyan sa... May sakayan sa aeroplano yan. Kasi makikita mo naman sa video, eager na eager yung general no? Yes. Na kahit hilahin niya gagawin niya Parang nakasulat sa bato yung utos na sinunod ni General Torre. O yun nga. Oo. Bakit ngayon? Walang nagtataas na kamay. Ako po. Bakit? Hindi. Parang wala na nga gustong Hindi ba? Oo. Kung talagang wala na, sabi nyo, okay naman, nasunod naman ng batas, Oo. due process. O sino nag-utos? Di ba? Bakit walang umaamin? Bakit nagtuturuan, di ba? Yun lang naman ang tanong ko. Nako. Alam kaya, sapagkat nakasubaybay ang mga taga Zamboanga, Nelson, taga Zamboanga City sa pangunguna po ng Kuya Nelcar Loberiano Yun! na nakatutok po sa SGM. Oo. Ganon din daw po ang pamilya Katalig dyan sa San Ildefonso, Bulacan Yun! North. Nakasubaybay din. Ayan ang Baka sinasabi alam ko. kaya nila ang sagot doon sa tanong natin? Dahil sa, tingnan natin dyan kung sino ang nag-utos talaga. Oo. Baka itong si Kuya Nelson Manaloto ng Balua, Cagayan de Oro. Kayo po ba? O Ate Doreen Manzanero? Ba?
Si Attorney Doran na ngayon yan, baka ha? naman kayo nagutos. Baka naman ito. Oh. Ban Joseph Mariano na nagdaraos ngayon ng kanyang kaarawan. Wow! Happy birthday po. Oho. Oo. Nako, ituloy ko na rin ito, Nelson, ha? Sapagkat napag-uusapan na natin ang social media. Sabi mo nga kanya, nagkaroon pala ng pagdinig dyan Yes. sa Kamara de Representante, ha? Oo. Sino ba yung nakita kong umiyak? Mukhang napaiyak ata sa harapan ni Congressman ni Abante. Hindi ba itong sina Jaymar at Anamay Mumbai ng Northern Samar? At Reni at Giselle Rasa ng Australia West? Hindi ba sila? hindi ba papayak, matitibay yung mga yan, eh. Waray-waray yan, eh. Baka naman si Melody Romero Ha? ng Catanduanes o si ni Spencer Quillaya ng Babalacat City. Hindi rin ito. Hindi kayang paiyakin, tsaka hindi mga vlogger yan, eh. Aba kasi Kuya Ruel Castillo na nasa Taiwan. Hindi rin ito. Hindi rin. Si Kuya Roel pa. Ay, talaga. September Luz ng San Jose Occidental Mindoro. Hindi rin ito. Hindi yan, hindi kaya. Teka, sino ba yan? Teka. Nako. Nice Gorango ng Lucena City. Oh. Chris De Lasso, Joel Santiago, Mark Roncal, hindi rin sila. Hindi yan. Malabo yung mga yan. Aba. Kilala ko rin yung mga yan, eh. Dante Brul ng Busan. Hindi lalo yan. Bicolano rin yan, pero hindi kayang paiyakin yan. Mike Janber Kit ng Pasig. Oho. Hindi rito. Sina Isla, hindi rin ito. Hindi yan. Malabo yung mga yan. Oho. Sino ba yan? Nako. Ewan ko lang, yung mga taga-riyan sa barangay Navarro, Cavite. Mga taga-barangay Navarro na nakatutok po sa ating palatuntunan sa pangunguna po ni Kapitan Gilbert Satsatin. Ayun. Kap, magandang hapon po sa inyo, ha? At ganoon din po ang Kuya Jason Ferma na masayang nanonood ngayon sa atin. Ang Kuya Arnel Marabilia, nakatutok din po. Ang dami pong mga nakasubaybay sa ating palatuntunan. Teka, baka si ano yan, si Benny Flores ng 3D Botics Nuvali. O si Babe Knights. Ano naman pangalan nito? Ang sabi ng ka Arnel Bercelies, Nelson, mas masarap pa po sa kape ang aming narinig sa ka Edwin. Sinasabi Yun ang natin. sinatama nga naman. Ano? Kasi nga naman tataka kasi ako doon sa iba, Nelson. Tumayo na tayo para sa kapayapaan. Yun nga. Para sa pagkakasundo. Wala eh. Huwag tayong magkawatak-watak, tayo yung magkaisa. Di ba? Bakit kasi hindi nagkasundo-sundo yung 245 congressmen? Di ba? Yun nga. Sinansala ninyo kasi ang gustong ng mamamayan, eh. Di ba? Na dapat magkasundo tayo. Yan ang pinili natin yan. Di ngayon, nangyayari po itong ganito. Kaya nga. Sino ngayon ang sisisihin namin? Ang sisisihin ba namin, sarili namin? Kasi nanawagan kami ng kapayapaan. Sabi namin huwag kayong mang-isa. Tayo ay magkaisa. Huwag kayong mang-isa. Unahin natin ang bayan. Tayo po'y magkasundo-sundo. Kaya ang huling panawagan lang namin, please, igalang nyo na lang yung batas. Yan. Huwag na lang natin baluktutin. Oho. At baka dyan may pag-asa pa tayo kahit papano. Kasi kung igagalang natin ang batas, Nelson, Vox Populi, Vox Dei, sabi nga natin, the law may be harsh, but, di ba? Sabagay. Batiin na lang natin si Catholic family. San Ildefonso, Bulacan. Binabati ni Mark Gabriel yan, Si Manuel Lucis, nabati mo na ba? Ay, hindi pa. Si Kuya Ito yung mga Manuel. kasama ko sa kabilang himpilan nakatutok ha? Nako. Yan ang mga binabati mo, Nelson. Yan ay sumusuporta lahat sa ating panawagan. Ngayon po, ayaw ninyo nung panawagan. Ang atin nalang panawagan ngayon, pairalin niyo po ang batas sa Pilipinas. Oo daw, sabi ni na Sheila Galgana Marcelo at ni Junre Hidalgo Ba? na nandyan sa desk ng ABS-CBN. Yan. Ang Kuya Obet Andresa. Kuya Obet, ako long time no here po, ha? Nakatutok pa rin po pala kayo sa aming palatuntunan, ha? Hindi tayo matatapos Hindi tayo matatapos ito. Puro pagbati. Ka-Obet, magandang hapon po sa inyo pong buong pamilya. Kamusta rin po kay Ate Joanne, ha? Ang Kuya Roger, Kuya Roger Castro, dyan po sa Bulacan. Ayun, Bulacan South, na nakasubaybay din po sa ating palatuntunan. Ang Kuya Gerson Cervantes, ang amin pong kuya dyan sa Doña Paustina, nakasubaybay rin daw po ang Kadong Dades at ang Ka-RJ Arizala
ng Sentral. Si Melody Padilla Ponce ay nakasubaybay din sa ating palatuntunan. Salamat po ng marami. Sana araw-araw ganito, no?